Akala ng lahat ay mahina ang tahimik na ulilang batang babae na ito hanggang sa isa-isang nagsimulang mamatay ang kanyang mga bully. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Inquan, isang dalagitang babae na ipinadala sa Panetcon Rehabilitation School sa Rampa Island noong 1976. Ang pasilidad ay isang koreksyonal na paaralan para sa mga batang babaeng may problema na matatagpuan sa isang liblib na isla. Bagamat hindi malinaw na ipinaliwanag ng pelikula ang ginawa ni Inquan noon, naniniwala ang mga kawani na ang bawat batang babae roon ay may pagkakataon pa ring baguhin ang kanilang buhay at magsimulang muli. Sa paglalakbay patungo sa isla, sinamahan si Inquan ng isang batang bangkiro na nagngangalang Finn. Pagdating sa isla ng Rampa, sinalubong sila ni M, isa sa mga senior student na may malaking impluwensya sa loob ng paaralan. Gayunpaman, ang atensyon ni M ay nakatuon kay Finn, dahil lihim siyang may nararamdaman para dito. Di nagtagal, lahat ng mga estudyante ay nagtipon sa bakuran ng paaralan upang salubungin ang bagong dating. Doon, ipinakilala si Inquan kay Pritsana, ang babaeng namamahala sa buong institusyon. Nang hilingin kay Inquan na magpakilala, ipinaliwanag niya na siya ay nagmula sa Darunforn Orphanage at nagmula sa Hilagang Thailand. Sa halip na matanggap ang mainit na pagtanggap, agad siyang kinutya ng ilang estudyante. Sa paaralan, ang mga batang babae mula sa Hilagang rehiyon ay madalas na minamaliit at itinuturing na walang pinag-aralan. Sa kabila ng mga pang-iinsulto, nanatiling tahimik si Inquan at piniling huwag lumaban. Ipinaalala ni Pritsana sa lahat ang mahigpit na mga patakaran ng paaralan. Inaasahang susundin ito ng bawat estudyante, at ang sinumang lumabag sa mga patakaran ay mahaharap sa matinding parusa. Pagkatapos, inatasan si M na tulungan si Inquan na umangkop sa kanyang bagong kapaligiran. Kasabay nito, ang masamang panahon ay pumihil kay Finn na umalis sa isla. Ang kanyang bangka ay nasira ng bagyo, kaya imposible para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Dahil sa patuloy na masamang panahon, pinayagan siya ni Pritsana na pansamantalang manatili hanggang sa dumating ang susunod na bangka. Gayunpaman, pinapayagan lamang si Finn na manatili sa Parola, na matatagpuan malayo sa bakuran ng paaralan, dahil ang mga lalaki ay hindi pinapayagang manatili malapit sa mga dormitoryo. Ang paaralan mismo ay dating-dating pasilidad ng militar bago ginawang sentro ng rehabilitasyon para sa mga kabataang babae. Gayunpaman, sa kabila ng marangal na layunin nito, ang buhay doon ay malayo sa kaaya-aya. Ang mga senior student ay may malaking kapangyarihan sa mga bagong dating, at ang mga itinuturing na pinakamahina ay karaniwang napipilitang gawin ang pinakamahirap at pinakamaruruming trabaho. Matapos samahan sa dormitoryo ng dalawang estudyanteng nagngangalang Maprang at Nuak, natuklasan ni Inquan na ang kanyang kama ay matatagpuan sa isang maruming sulok ng silid, na puno ng mga ipis. Ang kanyang unang gabi ay mabilis na nauwi sa isang miserableng karanasan. Habang nasa banyo siya, biglang nabuhusan siya ni Ploy ng isang balde ng dumi. Kalaunan ay nabunyag na ginawa lamang ito ni Ploy dahil sa pressure ni Maprang at ng kanyang grupo. Bago dumating si Inquan, si Ploy ang pangunahing target ng pambubuli sa paaralan. Ngunit sa pagdating ng isang bagong estudyante, ang papel na iyon ay nalipat na kay Inquan. Hindi na naging madali ang mga sumunod na araw. Napilitan si Inquan na harapin ang iba't ibang nakakapagod na gawain ng mag-isa, at kalaunan ay nasugatan ang kanyang kamay habang umiigib ng tubig mula sa isang balon. Mabuti na lang at malapit lang si Finn, kaya natulungan niya ito. Lumapit si Inquan at tinulungang linisin ang kanyang sugat bago ito binalutan ng isang piraso ng tela na napunit mula sa kanyang sariling damit. Gayunpaman, ang maliit na kabaitang ito ay lalong nagdulot ng selos kay M. Nang gabing iyon, palihim siyang lumapit sa kama ni Inquan na may balak tanggalin ang benda na gawa sa damit ni Finn. Doon nagsimulang mangyari ang isang kakaibang bagay. Pakiramdam ni M ay parang may kamay na dumampi sa kanya mula sa isang matandang babae. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang mga misteryosong boses sa buong dormitoryo, at isang madilim na figure ang lumitaw malapit sa pintuan. Dahil sa kuryosidad at pagkabalisa, sinundan ni M ang figure palabas. Gayunpaman, paulit-ulit na namamatay ang parol na dala niya kahit ilang beses niya itong subukang sindihan muli. Kalaunan ay dinala siya ng misteryosong figure sa isang hagdanan bago siya biglang itinulak at bumagsak pababa ng hagdan. Halos walang malay, narinig ni M ang isang boses na nagbabala sa kanya na huwag nang guguluhin pa si Inquan kung nais niyang manatiling buhay.
Kinabukasan, mas lalong nakumbinsi si M na ang insidente noong nakaraang gabi ay may kaugnayan kay Inquan. Kasama ang kanyang grupo, inakusahan niya si Inquan na siyang nagtulak sa kanya pababa ng hagdan. Kahit wala silang anumang ebidensya, patuloy pa rin nila siyang pinipilit na umamin. Gayunpaman, mariing iginiit ni Inquan na wala siyang ginawa. Sa gitna ng patuloy na pressure na kanyang kinakaharap, unti-unting napalapit si Inquan kay Ploy. Hindi tulad ng karamihan sa ibang mga estudyante, tila naiintindihan ni Ploy ang pinagdadaanan ni Inquan. Isiniwalat niya na siya rin ay nagmula sa hilagang Thailand, tulad ni Inquan. Dahil doon, alam na alam ni Ploy kung ano ang pakiramdam ng tretuhin bilang isang tagalabas at minamaliit ng ibang mga batang babae sa isla. Ipinaliwanag ni Ploy na ang buhay sa paaralan ay palaging ganito. Tuwing may dumarating na bagong estudyante, hindi maiiwasang siya ang maging target ng pambubuli ni M at ng kanyang grupo. Karamihan sa mga biktima ay pinipiling manahimik dahil natatakot silang makatanggap ng mas mabigat na parusa kung lalaban sila. Ang marinig ito ay lalo lamang nagpaparamdam kay Inquan ng kawalan ng pag-asa. Pumunta siya sa isla na umaasang magkakaroon ng panibagong simula, ngunit ang realidad na kanyang nararanasan ay hindi naiiba sa buhay na kanyang iniwan. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga pagbabalik-tanaw, nabunyag na si Inquan ay madalas ding minamaltrato noong siya ay nasa ampunan. Samantala, patuloy na binabaliwala ni M ang babala na natanggap niya noong nakaraang gabi. Kasama ang kanyang mga kaibigan, muli niyang pinuntirya si Inquan. Sa pagkakataong ito, sapilitang ginupit nila ang kanyang buhok. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ang sarili sa salamin, biglang napansin ni M ang isang nakakatakot na matandang babae na nakatayo sa likuran niya. Dahil sa takot, napasigaw siya ng malakas na nagising ang ibang mga estudyante. Ngunit, kakaiba, walang ibang nakakakita sa nakakatakot na figurang gumugulo sa kanya. Para bang ang nakakatakot na presensya ay para lamang kay M. Dahil sa pakiramdam na ang pangyayari ay malayo sa normal, ilan sa mga estudyante ay nagsimulang maalala ang isang kwentong minsang ikinwento sa kanila ni Ploy. Nang mapilitang magpaliwanag, sa wakas ay ibinahagi ni Ploy ang isang lumang alamat mula sa hilagang Thailand tungkol sa isang espiritu na kilala bilang Meso. Ayon sa lokal na paniniwala, ang bawat batang isinilang sa mundo ay sinasamahan ni Meso, isang espiritong tagapag-alaga na nagbabantay at nag-aalaga sa bata mula sa pagsilang na parang pangalawang ina. Dahil dito, tradisyonal na nagsasagawa ang mga pamilya ng ritual ng pagtubos upang ang bata ay lumaki bilang isang ordinaryong tao at hindi na manatiling nakatali kay Meso. Sa ritual, isang espesyal na manika ang ginagamit upang kumatawan sa bata. Kapag natapos na ang seremonya, ang ulo ng manika ay inihihiwalay sa katawan nito. Ang katawan ay iniiwan bilang bahagi ng ritual, habang ang ulo ay ibinibigay sa pamilya para sa kaligtasan. Inuutusan pa nga sila ng shaman na panatilihin ang ulo ng manika kasama ng bata sa lahat ng oras hanggang sa pagtanda. Para sa mga lokal, ang ulo ng manika ay nagsisilbing patunay na ang ritual ng pagtubos ay maayos na natapos. Dahil dito, pinaniniwalaang naputol na ang ugnayan sa pagitan ng bata at ni Meso. Gayunpaman, ang mga batang hindi kailanman sumasailalim sa ritual ay itinuturing pa rin kabilang kay Meso. Dahil dito, sinasabing patuloy silang sinusundan at pinoprotektahan ni Meso sa buong buhay nila. Nagsisimula ng maghinala si Ploy na ang alamat na ito ay maaaring may kaugnayan kay Inquan, lalo na matapos makaranas ng mga kakaibang pangyayari matapos niyang pagmalupitan ang babae. Bilang ebidensya, ipinakita pa ni Ploy ang mga galos na malinaw pa ring nakikita sa kanyang katawan. Gayunpaman, itinatanggi ni Naim at ng kanyang mga kaibigan ang kwento bilang pamahiin lamang. Ayaw nilang maniwala na may anumang bagay na nagpoprotekta kay Inquan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang lumalala ang pressure at pang-aabusong itinutuon kay Inquan. Kalaunan, pakiramdam niya ay hindi na niya matiis ang buhay sa isla. Isang gabi, palihim siyang pumunta sa Parola upang salubungin si Finn. Dahil sa desperasyong makatakas, nagmakaawa siya rito na ilayo siya sa isla. Sa kasamaang palad, hindi nakatulong si Finn dahil na-stranded pa rin siya roon at kailangan niyang maghintay sa susunod na bangkang darating. Gayunpaman, hindi napapansin ni Aim ang kanilang pagkikita. Dahil sa selos sa lumalagong ugnayan ni Finn at Inquan, agad na iniulat ni Aim ang insidente kay Pritsana.
Kinabukasan, matapos mahuli na palihim na nakikipagkita kay Finn, napilitan si Inquan na tanggapin ang parusa mula kay Pritsana. Sa harap ng ibang mga estudyante, hinagupit siya bilang babala na huwag nang lumabag muli sa mga patakaran ng paaralan. Gayunpaman, nang gabing iyon, si Pritsana naman ang nakaranas ng kakaibang bagay. Habang nag-iisa, hinarap siya ng parehong nilalang na dating gumugulo kay Aim. Hindi siya inatake ni Meiso. Sa halip, ang espiritu ay tila nagbigay lamang ng babala na nagsasabi sa kanya na huwag nang saktan muli si Inquan. Matapos masaksihan ito, nagsimulang isipin ni Aim ang kwentong minsang ikinwento ni Ploy tungkol kay Meiso. Bagamat hindi pa rin siya lubos na kumbinsido, sa unang pagkakataon ay nagsimula siyang magtaka kung may tunay nga bang nagpoprotekta kay Inquan. Dahil sa kagustuhang matuklasan ang katotohanan, nagpa siya si Aim at ang kanyang mga kaibigan na maghanap ng ebidensya. Gusto nilang malaman kung tunay nga bang may koneksyon si Inquan sa mahiwagang puwersang tila tumatama sa sinumang mananakit sa kanya. Upang maisakatuparan ang kanilang plano, hiniling ni Aim kay Ploy na ilihis ang atensyon ni Inquan. Habang wala si Inquan sa dormitoryo, palihim na hinalughog ni Aim at ng kanyang grupo ang kanyang mga gamit. Matapos halughugin ang mga gamit ni Inquan, natuklasan nila ang isang kahon na naglalaman ng isang manika na maingat na napreserba sa perpektong kondisyon. Ang pagkakatuklas ay lalong nagpapalakas ng kanilang paniniwala na ang manika ay may kaugnayan sa alamat ni Meiso na inilarawan ni Ploy kanina. Kinabukasan, isang bagong problema ang lumitaw nang maiulat na nawawala si Inquan sa dormitoryo. Lahat ng estudyante ay pinapunta upang hanapin siya, kahit sa kaibuturan ng kagubatan. Gayunpaman, bago pa man siya matagpuan ng iba, natuklasan na ni Aim at Maprang si Inquan. Sa halip na ibalik siya sa paaralan, nagpa siya ang dalawang babae na gamitin ang pagkakataong ito upang tuluyan na siyang maalis. Dinala nila si Inquan sa isang abandonadong balon sa kailaliman ng kagubatan. Habang patuloy na tinatakot siya ni Aim at Maprang malapit sa gilid, dahan-dahang umatras si Inquan bago aksidenteng nahulog sa balon. Kumbinsido na sa wakas ay napatay na nila siya, umalis si Aim at Maprang nang hindi lumilingon. Mayabang pang kinutya ni Maprang ang ideya ng misteryosong tagapagtanggol na umano'y nagbabantay kay Inquan, hinamon itong pumunta at iligtas siya. Samantala, nagpatuloy ang paghahanap sa buong isla. Mabuti na lang at natuklasan ni Finn ang lumang balon at napagtanto niyang nakulong si Inquan sa loob. Matapos ang isang mahirap na pagsadyep, nagawa niyang hilahin ito palabas at ibalik sa paaralan. Ang pagbabalik ni Inquan ay ikinagulat ng lahat, lalo na ni Aim at Maprang, na kumbinsido na hindi na siya matatagpuan. Sa takot na mabunyag ang kanilang mga ginawa, agad na nilapitan ni Maprang si Inquan at nagmakaawa na manahimik na lamang. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ayaw manahimik ni Inquan. Sa harap ni Pritsana, isiniwalat niya na si Aim at Maprang ang dahilan ng kanyang pagkahulog sa balon. Agad na itinanggi ni Maprang ang paratang. Naging agresibo pa nga siya kay Inquan at inakusahan itong nagsisinungaling. Dahil walang mga saksi o ebidensya na magpapatunay kung sino ang nagsasabi ng totoo, nagpa siya si Pritsana na imbestigahan pa ang bagay na ito. Binalaan din niya ang lahat na ang sino mang mapatutunayang may pananagutan ay mahaharap sa matinding parusa. Kalaunan, tinulungan ni Ploy na gamutin ang ilan sa mga pinsala ni Inquan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Inquan na paminsan-minsan ay tinutulungan ni Ploy si Aim at ang kanyang grupo sa pang-aapi sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ploy na wala siyang gaanong pagpipilian. Sa loob ng maraming taon, siya ay naging biktima ng parehong pang-aabuso at sinusubukan lamang na mabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang hinihiling sa kanya ni Aim at ng iba pa. Pagkatapos ay isiniwalat ng pelikula ang isang mahalagang pagbabalik tanaw mula sa pagkabata ni Inquan. Noong siya ay bata pa, siya ay napadpad sa isang ritual na nakatago sa kaibuturan ng kagubatan. Nakakalat sa buong lugar ang maraming manika na ang mga ulo ay hiwalay sa kanilang mga katawan. Dahil hindi naunawaan ang tunay na kahalagahan ng mga bagay na ito, aksidenteng naibalik ng batang si Inquan ang ulo ng kanyang sariling manika sa isa sa mga katawan ng manika na kanyang natagpuan doon. Mula sa sandaling iyon, tila naibalik ang kanyang koneksyon sa nilalang na nauugnay sa alamat ni Meiso. Hindi nagtagal, isang lalaki at isang babae ang nagtangkang dukutin si Inquan. Kakatwa, pareho silang natagpuang patay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari.
Ang insidente ay nagsisilbing mahalagang pahiwatig na ang muling pagkabit ng ulo at katawan ng manika ay maaaring siyang nagkonekta muli kay Inquan kay Meisu, isang espiritu na sinasabing nahiwalay sa kanya pagkatapos ng ritual ng pagtubos na isinagawa noong siya ay sanggol pa. Mula noon, tuwing may magtatangkang manakit o magbanta kay Inquan, tila lumilitaw si Meisu at pinoprotektahan siya. Ito rin ang dahilan kung bakit, nang halugugin ni Aim ang mga gamit ni Inquan, buo pa rin ang manika. Kung nanatiling epektibo ang ritual ng pagtubos, dapat ulo na lang ng manika ang naangkin ni Inquan. Sa halip, muling nagkaisa ang ulo at katawan ng manika, na nagmumungkahi na kahit papaano ay naibalik na ang ugnayan niya kay Meisu. Sa kasalukuyan, si Ma Prang, na dating nanakit kay Inquan, ay naging tampulan ng puot ni Meisu. Ang walang humpay na pang-aasar ay humantong sa kanyang kamatayan. Ang pagkamatay ni Ma Prang ay nagdulot ng takot sa buong paaralan. Nagsimulang maniwala ang mga estudyante na sino mang manakit kay Inquan ay magiging susunod na biktima. Maging si Aim, na karaniwang pinakamatapang sa kanila, ay nagsimulang lumayo at hindi na nang ahas na hawakan si Inquan. Sa unang pagkakataon, tunay siyang natakot sa kung ano man ang nagpoprotekta sa dalaga sa lahat ng oras na ito. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, napagpasyahan ni Pritsana na dapat alisin si Inquan sa isla sa lalong madaling panahon. Inutusan niya si Finn na gamitin ang mga kagamitan sa radyo sa Parola upang makipag-ugnayan sa mainland at humingi ng rescue boat. Pagkaalis ni Finn, hiniling ni Pritsana na makausap si Inquan ng pribado. Gusto niyang malaman kung bakit talaga ipinadala ang batang babae sa paaralang ito at kung ano talaga ang nangyari sa Darinforn Orphanage kung saan siya lumaki. Noong una, nanatiling tahimik si Inquan. Gayunpaman, matapos ang paulit-ulit na pagpilit, sa wakas ay nagsimula na siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Sa mga taon niya sa ampunan, palagi siyang binubuli at minamaltrato ng ibang mga residente. Tila walang sino man ang nagmamalasakit sa kanyang pinagdadaanan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Inquan na ang masaker na kumitil ng 12-dosenang buhay sa ampunan ay nangyari pagkatapos ng mga taon ng pagtitiis ng parehong pang-aabuso. Ikinagulat ng publiko ang trahedya at hindi nakilala ng pulisya ang pumatay. Dahil si Inquan lamang ang nakaligtas, maraming tao ang kalaunan ay naghinala na siya ang may pananagutan sa mga pagpatay. Gayunpaman, itinanggi ni Inquan ang paratang at iginiit na hindi siya nakapatay ng kahit sino. Gayunpaman, alam niya sa kaibuturan na ang kanilang pagkamatay ay hindi lamang nagkataon. Ang mga biktima ay ang mismong mga taong gumugol ng maraming taon sa pananakit, pagpapahirap, at pagpapahirap sa kanyang buhay. Unti-unting binago ng mga karanasang iyon ang pananaw ni Inquan sa mundo. Naniwala siya na saan man siya magpunta, palaging may mga taong itinuturing ang kanilang sarili na mas malakas at may karapatang apihin ang mga mas mahina. Hindi mahalaga kung ito ay isang ampunan, isang paaralan ng rehabilitasyon, o kahit saan pa. Sa kanyang paningin, pare-pareho lang ang mga tao. Puno ng sama ng loob, sinabi ni Inquan na maaaring maging mas maayos ang mundo kung wala na ang mga taong tulad nila. Para sa kanya, ang tanging paraan upang wakasan ang pang-aapi ay ang pag-alis sa mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan upang saktan ang iba. Natakot si Pritsana nang marinig ang mga kaisipang ito. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na mayroong kakaibang kakaiba kay Inquan. Hindi na nagsalita pa, inutusan niya ang batang babae na iligpit ang kanyang mga gamit at umalis agad sa paaralan. Samantala, palihim na pumasok si Aim at ilan sa kanyang mga kaibigan sa silid ng mga arkibos. Sa pag-asang makatuklas ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Inquan, hinanap nila ang mga tambak ng mga lumang file at pahayagan. Kalaunan, natuklasan nila ang isang artikulo tungkol sa isang kakilakilabot na masaker na kumitil ng 12-dosenang buhay sa isang ampunan. Sa lahat ng residente, isa lamang ang nakaligtas. Bagamat sadyang itinago ang pagkakakilanlan ng nakaligtas, ang litrato sa artikulo ay may kapansin-pansing pagkakahawig kay Inquan. Ang natuklasan ay lalong nakakumbinsi kay Aim na mayroong kakaiba sa kanya. Agad niyang hinanap si Finn at ipinakita rito ang lahat ng kanilang natuklasan. Gayunpaman, ayaw maniwala ni Finn. Sa paningin niya, si Inquan ay isang babaeng ginugol ang kanyang buhay sa minamaltrato ng iba. Walang anumang sinabi si Aim para baguhin ang tingin niya sa kanya. Sa gitna ng lumalaking kaguluhan, sa wakas ay nabunyag ang sariling nakaraan ni Aim. 3 taon na ang nakalilipas. Minsan siyang nasa parehong sitwasyon ni Inquan.
Dumating siya sa paaralan bilang isang batang may problema at madalas na dumaranas ng malupit na pagtrato ni Pritsana. Gayunpaman, dahil sa kanyang matigas ang ulo at pagtangging magpasakop, kalaunan ay ginawa ni Pritsana si Aim na kanyang kanang kamay na estudyante, ginamit siya upang mapanatili ang kontrol sa iba pang mga residente. Nang gabing iyon, nakaranas si Aim ng mas nakakatakot na mga pangitain. Nakasaksi siya ng mga nakapangangilabot na aparisyon at nakulong sa isang bangungot na tila hindi na niya mapagiba sa realidad. Kasabay nito, muling sinimulang suriin ni Pritsana ang mga file ni Inquan. Isiniwalat ng mga dokumento na si Inquan ay itinuturing na isang batang nangangailangan ng espesyal na pangangasiwa. Isiniwalat din nila na ang kinabukasan mismo ng paaralan ang nakataya. Kung ang programa ng rehabilitasyon ay maituturing na isang pagkabigo, ang pasilidad ay maaaring mabawi sa ilalim ng kontrol ng militar. Dahil sa labis na panggigipit at takot, si Pritsana ay naging desperado upang magdesisyon na dapat mamatay si Inquan. Sa paniniwalang natutulog ang dalaga sa kanyang kama, tinangka niya itong patayin. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano. Si Inquan ay buhay pa pala at nakatayo sa loob ng opisina ni Pritsana. Nang muling salakayin ni Pritsana si Inquan, nasugatan ang palad ni Inquan ng sandatang dala nito. Sa sandaling maubos ang dugo ni Pritsana, lumitaw si Meso. Dahil sinaktan ni Pritsana si Inquan, agad siyang pinatay ng espiritu ng tagapagbantay. Kasabay nito, patuloy na sinusubukan ni Finn na kontaken ang mainland gamit ang radyo sa Parola. Di nagtagal, dumating si Inquan at humingi ng tulong sa paggamot ng sugat sa kanyang kamay. Dahil ang buong isla ay bumabelang laban sa kanya, si Finn na lang ang naging tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Samantala, nagtipon-tipon ang mga natitirang estudyante sa pagtatangkang makahanap ng paraan upang matigil ang mga nakakatakot na pangyayaring patuloy na nangyayari. Kalaunan ay napagpasyahan nila na maaaring may kaugnayan ang lahat sa manika ni Inquan. Naalala ang alamat na sinabi sa kanila ni Ploy, naniniwala sila na maaaring masira ang ugnayan sa pagitan ni Inquan at Meso. Sa pamamagitan ng muling paghiwalay ng ulo ng manika sa katawan nito, sinubukan nila ang lahat ng kanilang maisip. Sinubukan nilang bunutin ang ulo ng sapilitan, durugan ang manika gamit ang mga bato, at sinunog pa nga ito. Kakatwa, wala sa kanilang mga pagsisikap ang gumana. Ang manika ay nanatiling buo, na parang hindi ito maaaring masira sa anumang paraan. Ang hindi nila namamalayan ay ang ugnayan sa pagitan ni Inquan at Meso ay hindi basta-basta masisira sa pamamagitan ng mga ordinaryong pamamaraan. Ang koneksyon ay maaari lamang maputol sa pamamagitan ng isang partikular na ritual na isinasagawa ng mga taong nakakaintindi ng wastong pamamaraan. Kasabay nito, nananatili si Finn sa Parola, sinusubukan pa ring kontaken ang mainland. Habang naghahanap ng gamot para gamutin ang pinsala ni Inquan, nabigla siya nang makita niya si Meso sa refleksyon ng salamin. Ang maikling pagkikita ay sapat na upang mapagtanto niya na ang mga kwento tungkol kay Meso ay hindi lamang pamahiin. Hindi nagtagal, bumalik si Finn sa paaralan at sinabi sa iba na pansamantala niyang ikinulong si Inquan sa loob ng Parola. Ang balita ay nagbigay ng kaunting ginhawa, dahil naniniwala silang nagbibigay ito sa kanila ng kaunting oras upang makahanap ng solusyon. Gayunpaman, biglang lumitaw si Inquan sa harap nila. Sa puntong ito, hindi na siya katulad ng tahimik na batang babae na unang dumating sa isla ng Rampa. Ang mga taon ng pambubuli at pagmamaltrato ay unti-unting naubos ang lahat ng pasensya niya noon. Puno ng pagkadismaya at sama ng loob, isiniwalat niya na walang sino man ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kahit saan siya magpunta, lagi siyang tinatrato na parang isang itinakwil. Mapaampunan man o sa rehabilitation school na ito, pare-pareho lang ang natatapos. Nang marinig ang mga sinabi niya, sinubukan ni Finn na pakalmayan siya. Ipinaalala niya rito na pumunta siya sa isla na umaasang magkakaroon ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay. Tiniyak din niya rito na may pag-asa pa rin siyang iwan ang lugar na ito at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Unti-unti, pinapakalma ni Finn si Inquan. Gayunpaman, nang magsimulang hamupa ang tensyon, biglang hinagis ni Nock ang isang baso sa ulo ni Inquan. Ang pagtama nito ay muling nagdulot ng pinsala sa kanya at naging huling gatilyo na nagpakawalan ng galit ni Meso. Sa loob ng ilang sandali, napatay si Nock ng espiritu ng tagapagbantay. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng takot sa buong paaralan.
Nagkalat ang mga estudyante sa lahat ng direksyon, desperadong sinusubukang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa gitna ng kaguluhan, sinabihan ni Finn si Aim na magtago sa loob ng isang lumang kubo habang nagmamadali siyang patungo sa parola upang buksan ang parola nito. Umaasa na may rescue boat na makakatuklas sa isla bago pa man mas maraming buhay ang mawala. Sa loob ng cabin, natuklasan ni Aim si Ploy na walang malay sa sahig. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na hindi sila matatagalan ng lugar na iyon. Hindi nagtagal, dumating si Inquan. Nakatayo sa harap ni Aim, sa wakas ay inilabas niya ang lahat ng sakit na dinadala niya sa loob ng maraming taon. Gusto niyang maunawaan ni Aim kung ano ang pakiramdam ng mamuhay bilang isang taong palaging binyo-bully, pinapahiya, at tinatrato ng hindi patas ng walang sinumang nagtatanggol sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Ploy na makipagkatuwiranan kay Inquan. Ipinaalala niya rito na siya rin ay naging biktima ng parehong pambubuli at nagmakaawa kay Inquan na huwag itong saktan. Patuloy na lumala ang sitwasyon hanggang sa ang pagtatalo sa pagitan ni Aim at Inquan ay nauwi sa pisikal na away. Nang saktan ni Aim si Inquan habang nagpupumiglas, nagalit si Meisu at marahas na itinapon si Aim sa tabi. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Finn at muling sinubukang pigilan sila. Gayunpaman, nauwi ito sa pagsasaksak ni Inquan gamit ang isang kutsilyo. Ilang sandali pa, sinasadya niyang itinulak si Aim mula sa bangin, dahilan para mahulog silang dalawa sa dagat sa ibaba. Tinangay sila ng malalakas na alon bago tuluyang inanod sa pampang sa isang kalapit na dalampasigan. Bagamat nakaligtas sila sa pagkahulog, malayo pa sa katapusan ang kanilang alitan. Gusto ni Aim na wakasan ang lahat ng tuluyan. Gayunpaman, alam niya na sa tuwing sinasaktan si Inquan, tila pinoprotektahan siya ni Meisu. Dahil dito, pinili ni Aim na huwag nang atakihin muli si Inquan. Sa mismong sandaling iyon, maririnig sa malayo ang tunog ng isang papalapit na bangkang pangsadyep. Gamaan ang pakiramdam ni Aim, naniniwalang matatapos na ang bangungot na ito. Sa halip na sumugal sa pagkamatay sa pamamagitan ng pananakit kay Inquan, nagpasya siyang huwag pansinin ito at magtuon sa pagsulong sa kanyang buhay at paghabol sa kinabukasan na lagi niyang pinapangarap. Gayunpaman, ang desisyon ni Aim ay lalo lamang nagpagalit kay Inquan. Gustong-gusto niyang patayin siya ni Aim, sa paniniwalang kung gagawin iyon ni Aim, lilito si Meisu at parurusahan siya tulad ng pagpaparusa niya sa lahat ng ibang nanakit sa kanya noon. Sa kasamaang palad para kay Inquan, tumanggi si Aim na hawakan siyang muli. Nang mapagtanto ni Inquan na nabigo ang kanyang plano, gumawa siya ng isang desperadong desisyon. Kinuha niya ang isang basag na bote at ginamit ito upang saktan ang sarili. Ilang sandali pa, muling lumitaw si Meisu. Naniniwala si Inquan na ang kanyang mga ginawa ay magdudulot ng mga kahihinatnan kay Aim. Sa halip, ang kinalabasan ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Sa buong kwento, palaging pinaparusahan ni Meisu ang mga nananakit kay Inquan. Pero sa pagkakataong ito, ang taong nagdulot ng pinsala ay si Inquan mismo. Wala nang ibang maaaring puntiryahin si Meisu. Sa halip na atakihin si Aim, dinala ng espiritu si Inquan sa ibang kaharian. Matapos siyang bantayan at protektahan ng matagal, sa wakas ay nabawi ni Meisu ang batang itinuturing niyang sarili. Tulad ng isang ina na hindi na kayang makitang nagdurusa ang kanyang anak, ayaw ni Meisu na hayaan si Inquan na patuloy na mabuhay sa walang katapusang sakit, takot, at paghihirap na humubog sa kanyang buhay. Di nagtagal, nakarating din ang rescue team sa Rampa Island. Natuklasan nila ang ilang bangkay, kabilang si Finn, na hindi na nakaligtas sa kanyang mga pinsala. Dahil natagpuan si Aim sa pinangyarihan at hawak ang sandatang ginamit noong nakaraang labanan, agad siyang naging pangunahing sospek. Sinubukan niyang ipaliwanag ang tunay na nangyari, ngunit walang naniwala sa kanyang kwento. Mas lumalala pa ang sitwasyon nang tanungin ang mga nakaligtas na estudyante. Sa halip na ipagtanggol si Aim, sinabi nilang wala silang kilalang nagngangalang Inquan. Nagkakaisa silang isinisisi si Aim sa buong trahedya. Sa huli, si Aim ang naiwan upang panagutan ang mga bunga ng madugong pangyayaring naganap sa isla ng Rampa. Dahil sa lahat ng ebidensyang nakaturo sa kanya at walang sino mang handang sumuporta sa kanyang kwento, malamang nagugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay alinman sa likod ng mga rehas o nakakulong sa isang institusyong pangkaisipan. At dahil dyan, nagtatapos ang kwento.